kaligtasan mo sa Alerto 24. Kung dati ay Quezon City, ngayon Maynila na may pinakamaraming insidente ng karnaping sa bansa. Ayon po yan sa Highway Patrol Group. Naniniwala ang isang grupo kontra karnapers na kulang ang ngipin ng batas para masugpo ang mga sindikatong nasa likod nito. Narito po ang aking report. Para sa grupong Volunteers Against Carnappers, may mga bagong paraan ng mga kriminal kung paano agawin ang mga sasakyan. Lalo't karamihan sa mga modelo ngayon ng mga sasakyan, keyless entry na. Tatlong naobserbahan nila ng mga modus. Una, ang paglalagay ng mga polyeto sa windshield ng sasakyan na nagsisilbing distraction sa mga motorista. Ikalawa, ang pag-aabang sa mga nagwi-withdraw sa automated teller machine o ATM. At ikatlo, ang pag-aabang din sa mga car wash. Sa kabila ng kampanya ng pulisya laban sa karnaping, naniniwala ang pinuno ng Volunteers Against Carnappers na si Boy Evangelista na kulang sa ngipin ng batas para patahimikin ang mga sindikatong nasa likod nito. Si Evangelista ang ama ng car dealer na si Venson Evangelista na dinukot at pinatay ng isang manong karnaping group. Matatapang pa rin eh. Simply because alam nila rin ang batas na nagko-cover sa carnapping. Yung under the revised penal code of Republic Act 6538, no, which is also known as yung Anti-Carnapping Act. Napakaliit ng ng bail, like 30,000 lang. Tapos pag forcibly, it should be forcibly taken. Tapos pag ginamitan ka ng barel, bailable pa rin eh. Kailangan may mamatay para maging non-bailable. Sa tala ng Highway Patrol Group, tila nalipat na sa Maynila ang kaso ng karnaping. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, 19 na ang kasong naitala sa Maynila, kumpara sa 9 ng Quezon City na dating kilala bilang carnap capital ng Pilipinas. Makikita mo pag nag-focus ka dun sa isang area, sa anti-carnapping problems nila, talagang mapapababa mo rin yung carnapping case. Nangunguna sa mga listahan ng mga karnapper ang mga sasakyang Montero Sport, Nissan Urvan, Toyota Vios at Toyota Grandia. Ito raw kasi may pinakamalaking demand para sa mga bumibili ng karnap sa Visayas at Mindanao. Kung minsan, pag nalaman ng mga syndicates yun ang kinakarnap nila rito, dadalhin nila doon, ibebenta dito sa mga second-hand car dealers na yan. Whether they are aware of it or not, binibili nila kasi mas mura. And legitimate na yung mga documents na. Kasi nga, yung syndicate has some connections with yung mga gumagawa ng papel. Para kay Evangelista, importante sa mga motorista ang maging mapagmatyaga at alerto. Lalo't bumabagay ang mga miyembro ng sindikato sa maaaring maging pag-iisip naman ng mga otoridad. I'm also warning, no, yung mga nagpapa-advertise through internet, cars for sale, may chance yung mga inquiries is coming from yung mga carnappers din. I'm warning, no, tayo, maging vigilant din tayo. Bagong chip limbas na yan.